Lakas ng lindol ka po ni. Ayan, sa mga viewers natin, kumusta po kayong lahat dyan? Saan man kayo naroroon, shout out. Ayan, nakakatakot na umaga ang aming naramdaman dito po sa Eastern Samar. Niyanig po ng malakas na lindol. Ang sentro ng lindol Capone ay sa Davao Oriental. Meron pong tsunami warning dito sa Eastern Samar, sa ibang lugar din. Kaya doble ingat tayo, lalo na yung mga malapit sa dagat, mga bahay na nakadikit sa karagatan. Kailangan lumikas daw dahil may tsunami warning. Almost 2 weeks nagkaroon din ng lindol yung tumama sa Cebu. Ngayon na naman mas malakas dahil 7.6 yung intensity po nito. Kaya nakakatakot dahil halos every week may ganitong sitwasyon. Meron pa rin pong mga aftershocks pero medyo mahihina na. Kaya antabayanan nyo po sa balita kung ano po yung sitwasyon, kasi ngayon dito sa amin nawala na po ng kuryente. Paalam kung kailan marirestore yung kuryente dito sa amin. Ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin tayo Capone sa ating pagmimisyon. Pupuntahan po natin sila Nana Estela para po sa ating ayuda. At ganun din po si Lola, yung isang lola na nag-iisa din dito banda sa may Balangkayan. Bibisitahin natin. Ayan, itong ginagawa natin, makasupport sa buwan ng ayuda nila sa tulong ng ating mga Capone sponsors. Yan, maraming salamat sa inyo. At diretso na po tayo Capone. Keep safe po tayong lahat. At sa mga ganitong panahon, mas dapat na kumapit tayo kay Lord at huwag tayong magpapanik, kasi once nagpapanik tayo, doon tayo na wawalan ng kumbaga ideya kung paano gawin, paano lumikas, paano mag-evacuate. Kaya yun, pairalin natin yung magiging kalmado sa kung ano pa mang sitwasyon. Hello. Good morning. Nasa lubong si Chuchu. Kumusta mga bata? Bless muna. God bless you. Kumusta? Nag-aaral pa kayo? Opo. Anong grade mo na? Grade kinder. Grade kinder. Si kuya? Grade 1. Grade 1 na. Naramdaman nyo ang lindol? Oo. Nana Estela? Ha? Hindi nagtagal. Oo nga, nakakatakot ano? Lalo na't may warning, tsunami warning. Kumusta po? Kumusta ang buhay-buhay natin? Ganun pa rin. Hey baby. Anong ginagawa mo dyan, bata? Nabigising na. Kakagising lang. Nag-almusal na kayo? Sasain pa lang. Sain. Tanghalian na. Anong ulam ninyo? Nagpabili ng itlog. Itlog. Yung tanim natin hindi tumubo. Okra lang. Okra lang tumubo na. Matay. Pero namunga yung okra. Mayroon tayo isa. Ilang piraso lang naman ang Ang nag-okra.
Kamusta ka naman ang iyong kalusugan? Ganun pa rin, pasarasumpong. Ngayon, nag-uubo-ubo pa din. God bless. Pero na yung kabulan, Mag-uusan na. May isang taon. mag-iisang taon na yan. Ngayong October. Nabinyagan na. Wala ka po. Bakit naman ayaw yung pabinyagan? Wala ka pong pera. Hindi naman kailangan may pera. May pambaon na bayad naman po yung pag sa simbahan. May bayad ba yung sa simbahan? Meron. Nag-inquire ka na magkano yung bayad? Hindi ko lang po alam. Dati kasi mga mga pesta-pesta, 300 plus yun eh. Eh ngayon wala nang ganun. Kailangan mo nang pumunta sa may dulong. Hindi ko alam kung magkano. Basta may dulong yung papabinyagan. Ano sana ang pangalan ni baby? Jeffrey. Or samahan ka namin. Gusto mo magninong na lang kami. O yun eh, wala rin ninong-ninang. Ha? Wala rin mga ninong-ninang. Oo, sige. May number ka ba? Cellphone number? Wala. Facebook lang po yung meron. I-message mo na lang ako kung kailan yung kung makapag-ano ka na ng schedule para kami na lang yung magwi-witness na ninong. So, naman mag-iisang taon na wala pa siyang binyag. Kahit wala nang handa, ano lang, ma-bless lang siya. Hindi pa naligo kita tulog. Tulo. Oh, ako si Ninong Pony. Ito naman, si Ninong Pipa. Say hi to Ninong. At saka si Ninang Ruby. I-message mo kami Ate Rebecca ha. Kung kailan ang iyong schedule. Dalhin mo doon sa simbahan para kapag pa-schedule ka. Tara, i-snack tayo dito ng biskwit. Asan yung ating dala? Gusto mo tinapay? Hindi siya naiyak. Ayun na naiyak. Balik na tayo. Dito tayo. Ayan. Ako na lang yung pupunta dyan. Matibay pa man ang sahig, ano? Halika. May dala kaming blessing galing kay Tita Fedy. Bibi, biskuit. Mamam. Thank you, Tita Fedy. Pagmamahal po ninyo. Salamat po. Okay. Walang ano man. Asan yung inyong kapatid? Si yung anak kong babae. Ay, inutusan ng kapatid ko ng itlog. Para meron kayong extra na pagkain na Estela. Kaya na lang po ang bahala dito. Sino ang gusto ng tinapay? Taas ang kamay. Ayan. Sino ang gusto ng biskwit? Taas ang kamay. Ayan. Ikaw, gusto mo? Gusto niya rin yan. Nakaunat yung tinapay, ano? May dala kaming pwede niyong maulam na Estela. Imbutido at saka Shanghai. Lutuin nyo na lang. Marami ito, mga biskwit ninyo. Ito naman ay Energin. Pwede niyong matimpla. May udong. May biskwit. Pag na-school kayo, ito yung babaunin nyo. Hahati-hatiin nyo lang. Sa umaga isa, sa hapon isa. Para matagal yung babaunin, ha? Kaya ngayon, nag-snack kayo. Mamayang hapon na ulit. Ayan. May miswa. Itong mantika ito. Para
Pag magluluto kayo, oatmeal para sa'yo. Gatas. Tapos may sabon. Tsaka yan, may mga dala tayong dilata kapon. May corn beef, sardinas, noodles, tsaka tuna. Yan, may asukal. Yan. Galing ito kay Tita Pedi, halagang 2,000 na blessings. Maraming salamat, Tita Pedi, sa blessing na nagkaloob mo sa buong pamilya. Salamat. Hindi ka na sinusumpong ng... Sinusumpin. Sinusumpong pa din. Hindi na talaga mawawala. Ano? Ano talaga. Kumbaga, ayun na talagaan. Nagpapasalamat mo na lang na nakakakilos ka pa. Ano na, di tulad na noon nga ngayon wala na. Hindi na ako nakakapagwalis. Hindi ka na nakakapagwalis. Ito na lang po yun sa bahay. Kunting kilos, hirapan ka. Alam niyo po si Nanay Marilyn, yung kasama natin sa pagpunta sa Tacloban, mas humina na siya. Ang dami ng sugat ng likod. Kasi ano na talaga siya, grabe na rin. Kumbaga nag-aantay na rin ng kapalaran. Oo, kung ano ang plano ng Lord sa kanya. Tsaka ano, yung paa niyo daw puputulin kasi diabetic daw. Ay, diabetes. Wala na rin ano yan. Kumbaga Kawawa naman. complicated na yung kanyang sakit. Kumbaga ano na lang dyan talaga, umano na lang sa Diyos, tanggapin ang... Nag-ano siya, nagkukumpisal. Every Sunday yata pinapakumpisal ng pare. Baga oras na lang ang antay na. Kaya ganyan naman talaga ang tao. Kaya pag meron tayong nararamdaman, pinaka the best dyan, agapan ng pa-check up. Hindi yung huli na, parang sa'yo, huli na din, di ba? Grabe na. Wala na. Oo, sinasamahan pa natin sana siyang magpa-doktor, kaso siya na rin yung nag-decision na hindi na. Meron ka pang medisina, yung vitamins. Ayun na lang. Yung Centrum. Di ba? Ganun ang sitwasyon nila Kapuno. Yung pa naman, yung nakaraan, pumunta na yung may-ari, nabili na pala itong bahay. Nabili na itong lupa. Ito, nabinta na. So, papaalisin na naman kayo? Kailan daw? Kumbaga kami na lang pinahanap ng lilipatan. Hindi pa man kami nakakahanap. Wala namang napalugit kung yung kailan ka. Wala. Pupunta na lang daw dito yung nakabili para kami paalisin. Kumbaga inano kami na. Maghanda na. Handa na. Sa pagpunta niya dito, ano na. Yun lang, no? Mahirap yung walang permanenteng tinitirhan. Saan ang plano nyo pag pinaalis kayo? Ewan ko lang. Bahala Wala na. pa. Ikaw, Ate Rebecca, sa lupa ng asawa mo, wala ba? Sa Aklan po yun. Taga Aklan. Ang layo. Aklan is sa Iloilo, di ba? Mga ganun, banda doon. Parang ano sa... Bakulod, mga ganun. Yun lang. Mapapalayo na naman kayo. Nakailang lipat na kayo? Wala nang doon sa dati. Ang isa, dalawa, tatlo, apat, malima na. 5 na. Grabe. Walang permanenteng lugar. Ano? Kung meron lang bakanting lupa, maganda sana. Kahit man lang maliit na space, basta malapit sa eskwelahan kasi may mga bata. Kawawa pa ng mga bata na malayo. Mangyayari na ito, lilipat na naman sila ng school.
Ano, baby? Baby Jeffrey. Sige, ganito na lang Ate Rebecca. Basta kailangan muna natin siya mapabinyagan, ha? Meron kaming ibibigay na pang-process sa simbahan. Basta i-process mo, i-message mo ako. Mabigyan ka ng schedule kung kailan ang binyag niya. Kami na lang ang magwi-witness. Okay ba yun? I-message mo ako, ha? Magdadala na lang kami ng pansit kahit kumain na lang tayo dito. No? Pagkatapos ng binyag, kami na ang magluluto. Pansit at saka chicken para maipush lang na mabinyagan itong baby. Nag-iisang taon na nga to sa 18. Ngayong 18. October Sabado. 18, birthday niya sa 18 siya. Hindi matuloy-tuloy. Ilang beses na inamabilyagan. Hindi natutuloy-tuloy. Yung ama, wala mang... Walang trabaho yung asawa mo. lang siya sa akin. Paano ano siya niya? Kabaro, palipat-lipat ng trabaho. Dati driver, tapos wala na. Ano-ano na lang. Walang permanente. Yun lang. Ilan tong mga anak mo? Kalima to siya. Ay, kalima. Mag-ano ka, mag-adjust, mag-family planning. Sabihin mo sa asawa mo. Magkakasunod sila. Ilang taon ito? Si, anong pangalan mo? JB. JB, ikaw naman. Ha? JC. Jesse, yun naman ay Jeffrey. Baka masundan pa yan kasi ilang taon ka pa lang. Sabihin mo sa mister mo, wag na munang sundan. Tama na. Ano? Kasi mahal yung gatas. Mahal yung bigas. Ultimo pagpabinyag, mahirap. Ha, Ate Rebecca? Trabaho ng asawa niya, minsan wala. Kaya nga hindi ko dinamihan anak dahil niisip ko kawawa din sila pag once wala kang maibigay. Pag-aaral. Yung pag-aaral pa lang number 1 yan. Kasi hindi mo naman nahayaan na magaya lang sa'yo yung anak mo. Buti nga yung babae ko kahit ano, hindi mahiyain, hindi nagmana sa akin. Kahit walang papel, pasok pa rin siya. Di ba yun yung ayaw natin iparamdam o iparanas sa mga bata na kumbaga tayo bilang magulang iniisip natin yung ikakabuti nila. Diba? Ganun na lang. Huwag mo nang sundan hanggat maaari. Okay. Yan. I-save mo to para sa pagpapabinyag. I-message mo ako pag meron na, ha? Ha? Di mama mo. Kay nanay na lang. Para hindi Nakikita ng magastos. asawa niya na hinihingi. Pag Oh, alam may pera, ganun ba? hindi na nga binibigyan. Hindi ka na nga binibigyan. Ito pa rin. Hinihingi pa? Oh, Kita nga yung mga anak niya pag may pera, kukunin pa. Pag hindi bigyan, ganun pala ang sitwasyon. Wala nang trabaho. Kunin pa. kawawa nga itong mga bata. Walang anak. Pag may pagkain, sasain, sila mag-isang kakain. Bilis na. Naghahalo vlog pag walang materialis, wala siyang trabaho. Kahapon, ay nag-isang araw pa yun napako. Ika-ika. Ganun pala ang sitwasyon ninyo. Ibibigay na lang to kay nanay. Tapos kuhanin mo na lang pag magpa-process ka sa simbahan. Mag-inquire ka lang kung kailan yung schedule. Pagkatapos niyan, message mo ako sa messenger para makapag-prepare kami, ha? Okay, pinapabigay ito ni Tita Mel para magamit sa pagpa-process sa pagbinyag. Kung halimbawa man, kulang, i-message mo ako para balikan kita.
Pero tingin ko hindi naman yan mahal. Hindi naman siguro yun. Baka mga 300 to 500. Ano nanay? Siguro. O basta isave mo yan para sa pagpaprocess ng binyag ni baby. Oh, saan ka naman galing, kuya? Ito yung inutosan bumili ng itlog. Si Yung babae. Anak mo din yan. ito yung pangalawa ko. Tapos yung babae, yung panganay. Yung babae po, mayat na. Kumayat na. Si Jessa. Kaya na nang inano. Dati may bilbil yun. Ngayon wala na. Sexy na. Hindi nga halata Pera nga buyag. wala. Ha? Hindi halata nga wala. Oo nga. Parang madaming pangkain. Lalo na ito. Ito si Kyut. Ano? Ayan si Ninong Pepa, bibigyan ka ng gatas pag nagbinyag. Si Ninang Ruby naman, diaper. Kanin daw. Basta kailangan lang dala sa simbahan para ma-bless na siya. Tsaka maging na siya, Kristiyano. Kristiyano. Oo. Kaya inaano ko yun sa kanila na mabinyagan kahit walang handa. Oo, hindi Importante naman yan maging kailangan. Kristiyano. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang handa-handa. Ang kailangan ngayon, maging malusog lang ang katawan at nagpapasalamat sa ating Diyos araw-araw. Kahit birthday, hindi na kailangan. Basta makapagsimba ka lang. Yung araw-araw na bumabangon tayo, blessing na yun na napakalaki. Yung magandang kalusugan ng mga anak natin, blessing na yan ng ating Diyos. Huwag na tayong maghangad ng mga handa-handa. Pwede naman kung meron. Pero pag wala, huwag na. Huwag nang kagaya ng dati na nangungutang para lang maghanda. Ay, yan yung hindi maganda. Kumbaga todo biyaya. Pagkatapos kinabukasan, gutom. May utang pa. Diba? Ganun ang gawin natin. Maging practical tayo sa buhay. Kumusta ang pag-aaral ni Ate Jessa? Ha? Okay naman. Sige, snack ka. Ano na tanim? Grade? Grade 5. Grade 5. Mag-aral kayong mabuti, ha? Tsaka iwasan nyo yung pag pupunta ngayon sa tabing ilog, tabing dagat, kay may tsunami warning. Naglindol, naramdaman nyo ba? Kanina, matas na Alas 10. Alas Malakas. Pero hindi lang nagtagal, parang naalog lang yung bahay. Oo. Maraming salamat po. May yakap kang tunay, may pag-asa.